Alam mo yung excited kang mag-coffee date tapos biglang walang masarap ni isa? Ang dami nyo dyan, walang masarap. Yan ang pasabog na food review ni Yolene Castro na mas kilala sa TikTok bilang pambansang Yobab. Na sobrang prangka, sobrang honest at sobrang trending ngayon sa social media. At hindi lang basta review to. May mga mura, may mga hugot at may mga umalma. So anong meron? Let's spill the tea and the coffee. Si Yolene Castro o Yobab ay isa sa mga pinaka-recognizable na content creator sa TikTok pagdating sa food reviews. Ang style niya, diretso, walang paligoy-ligoy. Minsan parang galit, pero minsan naman ay sobrang entertaining. Kaya marami ang natutuwa sa kanya dahil sa kanyang no-bias approach sa pagre-review ng pagkain. Wala siyang pakialam kung sikat ka o hindi. Kapag hindi masarap, sasabihin niya. Pero ngayong latest na video niya, mukhang may mga hindi natuwa. Sa video, binisita ni Yobab ang isang sikat na coffee shop sa Iloilo City na tinatawag na Coffee Break. At guess what? Hindi lang isa o dalawang item ang ni-review niya. Marami, pero ang verdict niya, walang masarap. Kahit drinks, kahit lasagna, lahat tabang. Kahit anong kagat mo, wala kang mararamdaman. At ang pinakapasabog sa lahat, ang dami ninyong staff, tapos walang masarap sa inyo ni isa. Puta. Girl, hindi lang kape ang mainit dito, pati mga reaksyon ng netizens. Agad nag-trending ang video sa TikTok, Facebook at YouTube. Lahat may opinion. Yung mga pro-Yobab, sabi nila, at least honest siya. Hindi kagaya ng ibang reviewer na sponsored lang. Puro papuri. May nagsabi pa, real talk lang to. Kung hindi masarap, bakit mo pa plastic? Pero syempre, may kontra. Pwede namang mag-review ng may respeto, bakit kailangan murahin? May mga nagsabi na disrespectful daw si Yobab sa mga taong nagtatrabaho doon araw-araw. At dito na pumasok ang matinding debate. Ang mas nakakalungkot, may netizens na hindi lang sa opinyon ni Yobab tumira, kundi pati sa katawan niya. May nagsabi raw na baka hindi masarap para sa kanya kasi obese siya. At baka daw naaapektuhan ang panlasa niya. Excuse me, bakit kailangan daanin sa body shaming? Pwede nating i-call out ang tone ng delivery niya, oo. Pero ibang usapan kapag katawan ang ina-attack. Tuloy, mas naging mainit ang diskusyon. Usapang lasa, naging personalan. Sa gitna ng kontrobersya, naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Coffee Break. Ang sabi nila, hindi sila galit. In fact, nagpapasalamat sila sa feedback ni Yobab. Pero ikinagulat daw nila ang paggamit ng mura at matapang na salita. 20 years na kaming nagnenegosyo, ngayon lang kami nakatanggap ng ganitong klaseng review. Masakit para sa mga staff namin na araw-araw nagtatrabaho para mapabuti ang serbisyo. Gusto raw nilang ipagpatuloy ang pagbibigay ng magandang karanasan sa customers. Pero sana raw kung may puna, dadaan sa tamang paraan. So ito na, tanungin natin, masama bang maging honest? Hindi. Masama bang sabihin kung hindi ka satisfied? Hindi rin. Pero may linya, may paraan. Dahil minsan, kahit totoo ang sinasabi mo, kapag mali ang delivery, hindi na siya nakakabuti. And in this case, baka nga tama ang critic. Pero dahil sa mura, sa tone, at sa galit na dating, parang na-overshadow ang valid point. Pwede namang maging real nang hindi rude. Pwede namang maging totoo nang may respeto. Sa huli, si Yobab ay isang content creator na may sariling style. Ang Coffee Break ay isang negosyo na matagal na sa serbisyo. Pareho silang may side. Pareho silang may point. Kaya ikaw, kanino ka kakampi? Team Yobab? Prangka at matapang? O Team Coffee Shop? Kritiko with class? I-comment mo na ang sayo sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa mas marami pang kwentong trending, kwela at kontrobersyal. Peace and kape lang, mga beshi.